Si Harry Roque, si Harry Roque, matagal na nating hindi na itatapik ha, itong si Harry Roque. Mayroong pahayag ang NBI director na si Melvin Matibag, mga bossing, kay Harry Roque na matagal na pong nagtatago, mga kababayan. For people like him na Kasi itong si Harry Roque hanggang ngayon nandoon naman pa din di ba? Kung saan kinaroroonan ng dating Pangulong Duterte o palipat-lipat na. Ang pinagmamalaki niya ay yung asylum niya. Pero sa totoo lang mga kababayan, hanggang ngayon naman po ay mayroong naghihintay na kaso o pagbalik para kay Harry Roque. No? Mayroon pong human trafficking na ikinaso sa kanya, na kagaya nung kay Cassandra Leong, kagaya nung kay Alice Guo, na si Alice Guo ay nahatulan na po, mga kababayan, habang buhay na pagkakakulong. No? Ganun din po, tingin ko, ang kalalabasan nung kay Harry Roque. Meron din po, hinihintay sa kanya ang Kongreso nung dokumento, mga papeles na ipinagyayabang niya na dokumento daw po ng pinagbilan ng kalupaan o ng lupa kung saan daw po nanggaling yung pera niya sa bangko na umabot ng 60 million plus, mga bossing. Nagtataka sila, bakit ganun? From 3 million, ilang buwan lang, ilang taon lang, biglang 65 million na yung kaperahan mo dyan. Di ba? Ngayon, eto, nakabuka na po ang bibig ni Roque. Ay, sorry! Yung pinsan ko naman No, baka may picture na naman siya dyan na nakabuka ang bibig. Ikaw talaga, pinsan, no? Kapag kaganyang usapin talaga, gustong-gusto mo yung mga ganyang bukahan ng bibig, ano? Kayo, ang sama nyo kay Roque, ano? Pakinggan ho natin yung NBI director mga kababayan. for people like him na dapat you're a lover of the law, you should come home and face Uwi ka na daw, Roque. Mukhang may pinaprepara para sa iyo na selda, rehan. all the charges. At hindi mo sagutin yung mga charges sa'yo. Mahirap pag sa social media tayo nagbabangay naman. Social media sa mga vlogger, yan, mga bardagulan, ayan, mga Pero kapag ka pinapatawag, pinapahanap ka, alagad ng batas at batas ng Pilipinas at gobyerno ng Pilipinas, sasagutin mo yan. Hindi pwede. Yung puro ang restback mo social media. Tapos puro pagpapakalat ka ng fake news. Isa din si Roque, sa nakita ko, yung kesyo daw po, merong bag, may colostomy bag yata, ang Pangulong Bongbong Marcos daw, na ipinapakalat. Kesyo daw, hindi daw po maayos ang kalagayan ng Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Samantalang yung sila ay nakaupo, nakapwesto, at nasa posisyon, mga kababayan, ang yayabang. Di ba, Ma'am Trexie Villa at Chaicher? Ang yayabang. Ito ang karma tinatawag. Nung dati talagang grabe ang pang-aalipusta ni Harry Roque dito kay senador, kay Congresswoman, Leila de Lima, na dating senador. Kung di ako nagkakamali, ang sabi parang mabulok ka dyan sa kulungan. Ngayon, baliktad na ang sitwasyon. Si Leila de Lima, congresswoman ngayon, at laya na. Si Harry Roque, pinaghahanap, wala pang posisyon. Mukhang yun talaga ang tinatawag na karma. Kaya Leila de Lima, nakalaya na, malaya na, masaya na, masarap na ang buhay ulit. Kay Harry Roque, eto, paumpisa pa lang mga kababayan. Sabi ni Sir Ed Ong, may surprise na naghihintay kay Roque dito sa Pinas, sorry. May surprise na naghihintay kay Roque sa Pinas para siyang papasok sa paraiso. Naku po, baka pasukan yung paraiso ni Roque. Baka po doon matuto, dumampot ng sabon si Roque. Baka po pati yung mga paglilinis ng tubo, ma-enjoy niya. Pero mga bossing, eto nagtatawa na tayo. Tayo mga hula-hula lang na pinag-uusapan natin kung Becky ba o kung ano ba ang tong si Roque. Pero yung kay John Vic Remulla mga bossing,
base po doon sa kanyang kwento, ladlad talaga. I'm home. Naalala niyo yun? Di ba? Diego Feliciano, dapat makipag-usap ang gobyerno natin sa gobyerno ng Netherlands para mapauwi si Humbading. Hindi po agad-agad yan. Bakit? Kasi nag-apply ng asylum si Harry Roque. Ngayon yung asylum na yon, syempre aaralin po ng Netherlands o kung saan man siya humingi ng asylum. Aaralin ang dalawang panig ni Harry Roque na paulit-ulit niyang sinasabi na siya ay ginigipit ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos sa kadahilanan na malakas daw o dahil daw po sa pagsuporta niya sa mga Duterte, na hindi ko po pinapaniwalaan, na ang mas pinapaniwalaan ko po ay yung pagtakbo niya sa Senado at hindi maipakita yung dokumento na ipagyayabang niya. Hindi maipakita yung sinasabi niya na magpapatibay na yung perang meron siya sa bangko ay galing sa mga pinagbentahan. Yun ang mas pinapaniwalaan ko. At ang mas pinapaniwalaan ko, matindi ang koneksyon o ang pagkakadawit dito kay Roque, no, sa Pogo. Bakit to? Hindi naman huhula-hula yan, mga bossing. Bakit? Like kagaya ng sinabi natin, mga bank accounts ni Harry Roque at noong si A.R. de la Serna nakita sa Pogo. Mga papeles, dokumento nila Harry Roque nakita sa loob ng Pogo. Sa kwento ni de la Serna, doon siya nakatira sa Pogo with driving ng Fortuner. O di ba? Sana all naka-Fortuner. Yung isang incheck nahuli doon sa bahay ni Roque, doon sa Benguet, nakasangkot din ho sa Pogo. Kaya ho ang nakikita ko dito, mga kababayan, sinusulit na lang ni Roque yung mga panahon na hindi pa lumalabas yung asylum. Kung ano yung sagot doon sa kanyang asylum, mga bossing. No? Pero ilang buwan na lang yan. Siguro 6 na buwan na lang ho ang itatagal niyan at lalabas na din. Dahil pagka lumabas yan, syempre kung sino man yung pinaghingan niya ng asylum, nirequestan niya ng asylum, aaralin po nun both side. Yung sinasabi ni Roque, kung maniniwala sila doon, o yung sinasabi ng gobyerno ng Pilipinas kung bakit ipinapaaresto at wanted si Harry Roque sa Pilipinas, mga bossing. Sino po sa tingin ninyo yung mas kumpleto ang ebidensya? Di po ba ang Pilipinas? Sabihin lang ng gobyerno ng Pilipinas, panoorin niyo po yung mga hearing namin sa Congress. Maglagay po kayo ng Filipino interpreter para isalin sa English yung mga pinag-uusapan doon sa Congress. Malalaman niyo po na talagang kaya tumakas siya sa Pilipinas ay dahil hindi masagot yung mga itinatanong doon at hindi makapagpresenta ng mga dokumentong ipinagyayabang niya para sumuporta doon sa kanyang mga sinasabi. Di ho ba?